before I tell the history of Baraswain. First, always put your trash in proper disposal. And second, don't leave your things unattended. And don't forget to bring your camera, as there will be a lot of opportunities to take pictures. Baraswain Church is barely an hour right from Manila. The Baraswain Church stands on a wide, imposing patio. The church became the sanctuary of the Philippine Republic. It was born out of shattered battlefields and bloody battlefields. Almost a decade after the founding of Manila, a settlement was made by the Augustinian missionaries in Baraswain, and a church of nipa and bamboo was constructed near the river between Baraswain and Malolos, in front of Casa Tribunal, commonly called Casa Real. A big fire destroyed the new church in 17th century. Another church was constructed on the new site, and it's the present location. Corner of Paseo del Congreso and Republica Street. The church, constructed under the supervision of Reverend Father Francisco Royo, was also made of light materials. In 1884, during the celebration of the Feast of Carmel, Patroness, the temporary church was burned. The following years, Reverend Father Juan Giron supervised the reconstruction of the new famous church of Baraswain, with a certain Magpayo and the contractor and the builder of the church. Inside the church, the delegates were already seated. Benches for the audience were at the middle aisle. The interior decoration, except for the crossbar plates and wreaths that adorned the columns. After the original church was destroyed by fire in 1884, the structure underwent several renovations. The way it looks today is not too different from the looks during the time of Emilio Aguinaldo. Here, several Filipino people like General Emilio Aguinaldo, first president of the Philippines, held his oath-taking, former President Joseph Estrada, and his Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Also, people pledged their oaths in 1998. The church is famous for its complex ceiling and the wall paintings, and for being commemorated in the 10th National Bill. Let's go, tourists. Let's go inside. Okay, tourists, at our left side, you can see the souvenir shop. You can buy your souvenirs at your loved ones. Dapat mag-post ka na ng link para siguro kailangan natin sikat. Inside the Bulwagan one. Let's go, tourists. You can see the coming of Spaniards in the Philippines, the coming of Magellan in his battle with Lapu-Lapu. Inside the Bulwagan, you can see the different pictures happened in the past. And tourists, let's go to Bulwagan. Okay, this is the Biak na Bato Constitution. Here is the Biak na Bato. Here is Emilio Aguinaldo. And this is the artifact about the Biak na Bato Constitution. And here, you can see the Proclamation of Independence. On June 12, between 4 to 5 p.m., our Philippine flag is waved. And here, you can see the pictures of different pictures. Tourists, let's move on to the next one. In Bulwagan 3, the past comes alive through a dramatized audiovisual presentation recalling the declaration of Philippine independence in Kawit, Cavite on June 12, 1898. Let's wait for just a few minutes and the video will play. Napuwinigan pa ang hiyawan ng mga mamamayang naging saksi sa pagtataas ng bandila ng Pilipino sa Kawit, Cavite noong 12 ng Hunyo, 1898 na nagpahayag
Ipinasa ang mga batas na magtatatag ng Republika Filipina. Pinakamahalaga ang pagtatayo ng revolusyonaryong kongreso at pagtatalaga ng mga kinatawan ng mga lalawigan. Hindi pa man na itatayo ang revolusyonaryong kongreso, ipinasa na ang mga dekretong magbibigay ng kapangyarihan sa isang republika. Noong ika-14 ng Setyembre, lumipat ang pamahalaang revolusyonaryo mula Kawit tungo Malolos. Ito ay bilang pagsalang-alang sa panganib ng pagsalakay ng mga Amerikano. Pinasinayaan noong ika-15 ng Setyembre, 1898, ang Kongreso sa Barosmain. Nagdiwa ang mga mamamayan na bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan ng isang malayang bansa. Ipagiging sa General Aguinaldo sa kaya ng isang February. Ito ang araw na magpapatunay sa kalayahan ng mga Pilipino sa pagtatatag ng sariling gobyerno. Sa kanyang talumpati, nalawagan si Aguinaldo ng pagpalakas at pagboto para sa isang konstitusyon. Pinagtibay din ang pagpahayag ng kalayaan noong ika-12 ng Hulyo. Agad kumilos ang Kongreso bilang sentro ng pamahalaan. Ipinasa ang mga dekretong nagpalakas sa mga naunang dekreto tulad ng pagtatatag ng Instituto Burgos at ng Universidad Literaria para sa Edukasyon. Binigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan sa panlalapit at pangungutang para patakbuhin ng gobyerno. Itinatag din ang sanggunian ng pamahalaan na binuo ng mga kalihim ng mga tanggapan. Ang mga revolusyonaryong handa na sa pagsasarili at pamamahala. Pinakamahalagang sinagawa ng Kongreso ang pagbubuo at pagpapahayag ng konstitusyon ng Republika. Ang konstitusyon ito na tinalakay at pinagtalunan ay nagtadhana ng pagtatayo ng isang bansang Pilipino, isang bansang malaya at nagsasarili. Itinatag ng konstitusyon ng Republika Filipina, isang pamahalaang kumakatawan sa mamamayan sa pamamagitan ng mga tinatawang kanilang inihalaan mula sa iba't ibang lalawigan. Bilang pamahalaang representatibo, iiral ang isang kapulungan ng mga mambatas at isang presidente na inahalal ng kapulungan. Sila ang bubuo ng mga batas. Ito ang diwa ng isang republika, kapangyarihan sa taumbayan. At bilang buwal ng kapangyarihan ng taumbayan, ang konstitusyon ito ay nagtakda ng paghilala sa mga individual na karapatan ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng pananampalataya at paghiwalay ng Estado at ng simbahan. Kalpitan ay winanasan, tinig ng mamamayan ay binuhay, hinilala ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng mamamayan ng Basya para sa kanilang kabutihan. Hindi tinatakda ng anumang religiyon. Pinagtibay ang representatibong pamahalaan sa magkakaroon ng isang sanggunian ng pamahalaan na inihiram ng presidente at ang pagpapalakad ng ibang pamahalaan sa pamamagitan ng mga kapulungang prinsipal at provinsyal. Pinagtibay ang konstitusyon, sumumpa sa tungkulin ng mga kinatawan ng Kongreso at itinahayag ang Republika Filipina at ang Presidente ng Republika noong ika-23 ng Enero, 1899. Matapos itatag ang Republika, humanda ang pamunuan sa bagong pagsalakay ng hukbong sa nataang Amerikano. Sumalatay nga ang mga Amerikano noong ika-4 ng Pebrero, nagpatibay sa matagal ng pagnanasa nitong sakupin ang Pilipinas. Tumugon ang Republika sa isa pang dekretong lumikha ng Juntas de Defensas laban sa digmang agresyon ng Estados Unidos. Sa katapusan ng taong 1899, kumarap ang Republika sa isang bagong kabanata.
ang pagtatanggol sa bansang Pilipinas. Preso ng Parasuin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Okay, tourists, let's enter the Fort Bulwagan. At the Fort Bulwagan, wherein you can see the newspaper released during the Revolution, it was printed using the printing press, now is at the Kasarian. The convent has a museum dedicated to the three major historical events that took place in Barangay Church. A passing mile of El Heraldo de la Revolution, the official newspaper of the First Republic. It is engraved in glass. Okay, tourists, let's go to the Fifth Bulwagan. This is the Panukalang Constitution ni Apolinario Mabini, and this is the Constitution Malolos in 1899. This is the Constitution in 1935, and this is the Constitution in 1972 made by Ferdinand Marcos, and this is the last Constitution made by Cory Aquino.